Alam niyo po ba na sa kabila po mga kababayan ng sinasabi ni Sara Duterte noong nakarang araw na dapat daw po ay magtipid. Talagang kung mapapansin po ninyo para lamang maipakita ni LRY aka Small Boy at ni Alputera yung katapatan po nila sa mga Duterte kung ano-ano na lamang po ang ginagawa nila mga kababayan. Katulad na lamang po nito, kung mapapansin po ninyo, nananawagan po etong si Alputera sa mga kababayan po natin na tuloy daw po ang kanilang celebration ngayong Sabado dun daw po sa Duterte Street na kung saan mga kababayan pupunuin daw nila ng napakaraming bulaklak. Yung lugar daw po at simbolo daw po yan mga kababayan ng pagkakaisa at suporta daw po nila kay Digong. So kung matatandaan nyo, di ba lagi po nating sinasabi dati na may mga bali-balita po na lumalabas allegedly na ito pong si Alputera mga kababayan. Kung matatandaan nyo, sinasabi rin yan ni na Maharlika na ito pong si Alputera ang talagang gumagawa ng paraan para makahikayat doon sa dahig mga kababayan ng mga taga-susuporta dito po kay dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan, di ba mga kababayan, may pinapalabas pa, etong si Maharlika na si Alputera ay namumudmud po ng pera dyan po mga kababayan sa dahig. So ngayon, ang hinihinala po na sponsor niyan o funded o nagpa-fund mga kababayan ay walang iba kung hindi itong si LRY aka Small Boy dito po kay Alputera mga kababayan para nang sa ganon mapanatili yung pagsuporta nila at tiwala nila dito po kay Duterte. Kasi nga kapag ka naging presidente itong si Sara Duterte mga kababayan, talagang mas malaki yung kapakipakinabang na makukuha po nila. Ano po yung benepisyo na makukuha po nila unlike po sa administrasyon ngayon na alam naman po natin na ang presidente po natin talagang hindi po marunong kumonsinti lalo na pag mali. So ngayon ang inaasahan nilang pipwedeng tumulong sa kanila ito po mga Duterte. Kaya ganito na lamang mga kababayan ang ginagawang effort nito pong si LRY aka Small Boy sa pamamagitan nito pong si Alputera na kung saan nagpa-funded siya ng allegedly ng pera para nang sa ganon mapunded din yung mga vlogger na sumusuporta dito kay Alputera at makapanghikayat po sila ng marami nating mga kababayang Pilipino. Di ba sinasabi nga ni Sara Duterte na kailangan magtipid pero ang mahirap dito hindi sinusunod ng kanyang mga taga-suporta. Ano po dahil nga may sariling lakad itong si LRY aka Small Boy at itong si Alputera mga kababayan. Kaya nga kung matatandaan nyo nagkaroon ng dalawang faction dyan po mga kababayan sa grupo ng mga sumusuporta kay Duterte. Kasi nga merong grupo dyan sina Alputera na pinipinas nitong si LRY aka Small Boy at merong grupo naman itong sina Maharlika. So ngayon sina Alputera mga kababayan yung namamahala ng mga ganitong klase ng gawain lalo na yung mga maisog rally at yung mga ganitong paghanda para makapagpakita sila ng suporta dito po kay Digong. Pero wala po silang kaalam-alam mga kababayan na yung mga taong sinusuportahan nila wala pong nagagawang ayos. Kung matatandaan nyo, di ba, yung iba pa nga mga vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, nagpakalat pa nga ng fake news mga kababayan na kung saan nakabili daw po ang Davao City ng langis doon daw po mga kababayan sa Brunei. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, kahit sinabi natin, ipinakita natin yung ebidensya na isang malaking ka-fake newsan yon, wala pong naniniwala. So ngayon, ito yung pinakamasakit na katotohanan mga kababayan na talagang makikita ng mga DD-shit. Ano po, dahil kung matatandaan nyo, di ba nagpalaganap sila ng maling balita para pabanguhin ang pangalan, di ba si Duterte at ng mga Duterte mga kababayan, nakalaunan naglabas ng pahayag itong City Hall ng Davao City at sinasabi na wala yung katotohanan pero hindi pa rin naniniwala yung mga DD-shit mga kababayan dahil nga yung iba mga nagpapakalat doon talagang mga vlogger mga kababayan allegedly na na-recruit nito pong sina Alputera. So ngayon, eto na mga kababayan na eto na yung isang bagay na magpapatunay na fake news po talaga yung pinapakalat nila bukod doon sa ipinakita natin nung nakaraang araw mga kababayan dahil ilang transport group daw po sa Davao ang nagprotesta dahil daw po sa taas ng presyo ng krudo mga kababayan. Eto, pakinggan nyo mabuti.
Sa halip na manibela placards ang bitbit ng mga tsuper sa Davao City bilang pakikiisa sa Tigil Pasada ngayong araw. At live naman mula sa Davao, may express report si Bril. Eto, isang patunay to mga kababayan ha, na ipinahiya po ng mga taga Davao, eto pong si Basti Duterte. Bakit? Eto, pakinggan nyo. Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang sitwasyon dyan sa Davao? Nikki, nagsagawa ng kilos protesta at tigil pasada ang transport group na Transmission Pistona dito sa Davao City ngayong araw. Parte ito ng Sabi ni Azi Gabriel, naglabas na nga ng response dyan si Vic Rodriguez na hindi yan totoo eh. Hindi nga sila maniwala. Akala nila gawa-gawa lang natin mga kababayan. Yung mga ibinalita natin nung nakaraan dito, mismong ang binasa na nga natin. Yung post ni Vic Rodriguez mga kababayan na galing po kay Harvey Lactixe ng Davao City Hall. Di po ba? Pero hindi pa rin naniniwala yung mga DD-set. So ngayon mga kababayan, eto na. Mismong mga taga Davao City na ang gumawa ng paraan para patunay na fake news po talaga yung ipinapakalat na bumili ang Davao City ng crudo o ng langis mga kababayan doon po sa Brunei. Ano po o sa Brunei. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, ito yung isang patunay na sa kagustuhan pabanguhin ng mga DD-set yung pangalan ng mga Duterte, mukhang napasama pa po ata. Bakit natin nasabi? Ito, tuloy pa natin. ang 2 araw na nationwide transport strike kontra oil price hike. Bit-bit ang kanilang mga placards, panawagan din ng grupo na tanggalin ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo, maging ang pagbasura sa oil deregulation law at pagbalik sa presyo ng krudo sa halagang 55 pesos. Hiling din nila na ipatupad ang fare increase sa lahat ng klase ng transportasyon. Nais din nilang mapanagot ang Administrasyong Marcos Jr. dahil sa mahina at bakit nyo pa ba panagutin ang administrasyon ni PBBM? Akala ko ba ang Davao City nakabili ng langis? Diba? Na kahit naglabas na yung City Hall ng paliwanag na walang katotohanan yung paniwalang-paniwala yung mga DD-set. Dahil nga, ipinakalat yan ng mga vlogger na sumusuporta dito po kay Duterte. O ano, nasan ngayon? Kung totoo na nakabili ng langis sa Brunei, yung LGU ng Davao City. O bakit mahal lang langis sa inyo? Diba? O bakit ang sisisihin nyo gobyerno ni PBBM? Diba pinakalat nga ng mga vlogger na sumusuporta kay Baste para pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte na nakabili ang Davao City mga kababayan ng langis sa Brunei. Ipinost pa yan, nakipityu nung mga vlogger na kasama ni Alputera. O bakit ngayon nagrereklamo yung mga taga Davao dahil mahal ang langis? Akala ko ba nakabili kayo ng langis? Di po ba yan? Isang patunay yan na mismo mga taga Davao na mga kababayan ang namamahiya dito po kay Basti Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Kawalan o mano ng aksyon sa nangyayaring krisis sa bansa. Narito ang kanilang pahayag. Dapat gi-release na nila unta. Ilan na nang hatagan o pagtagad ng mga driver ba kay ang mga driver labi na sa libre nga sakay. Patay gyud ang mga driver sa mga jeep. Kung sa libre sakay. Usa na gyud ang libre sakay nga nakakuan gyud sa moa. Naka-epekto sa mong biyahe. Nga naman ang pasahero, nagtipid po ng pasahero, di may makamahay sa mga pasahero kay sila nagtipid po na sila para silang pamilya. Alam nyo mga kababayan, ang pwede maging solusyon din dito. Diba meron pong libreng sakay ang ating pamahalaan. Ang pinakamaganda kasi mga kababayan dito, ito in my personal opinion nakita ko lang todo sa ginawa ni Isko Moreno. Alam nyo naman mga kababayan, kritiko po tayo ni Isko Moreno, pero pag maganda naman yung ginagawa, bakit natin i-criticize? Diba ang ginawa ni Isko Moreno mga kababayan, ang isinusulong po niya, parang uupahan na lang yung mga jeepney driver para magsakay ng libre and then bubuuin yung kada araw kung magkano yung kinikita ng jeepney driver, sasagutin na ng lungsod ng Maynila. Yun yung pagkakaalam natin mga kababayan So pwedeng ganun ang gawin ng iba't iba mga LGU para kahit papaano may kita yung mga driver at the same time nakatipid yung mga kababayang Pilipino po natin. Di po ba? Para wala nang reklamo yung mga driver. So anyway, tuloy pa natin.
Nikki, hindi naman masyadong apektado ang mga commuters sa isinagawang protesta dito nga sa Davao City dahil marami pa ring tsuper ang tuloy pa rin ang pamamasada. Oh. Higit 1 oras lang din ang itinagal ng aktibidad ng grupo na sana ay hanggang mamayang hapon pa dahil pinagbawalan na sila ng mga pulis dahil wala raw silang permit. Nikki. Yan ang Express Report ni Bril Montalvo. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada ng mga rumaratsyadang Ayan mga kababayan. Di ba? Yung mga didisit na naniniwala. Kahit sinabi na natin noong nakaraan na fake news mga kababayan yung pinapakalat, paniwalang paniwala pa rin. Ano po, na mabuti daw mga Duterte, nakabili daw agad ng langis sa Brunei, wala daw katotohanan yung mga in-expose natin noong nakaraang araw, fake news daw tayo. Pero kung may eto ay pagpalagay na lang natin mga kababayan kahit may resibo na tayong ipinakita. Kung hindi naniniwala yung mga DD-shit, eto na isang patunay, baka dito maniwala kayo. Isipin nyo na lang na mabuti bakit nagrarally yung mga kababayan natin dyan sa Davao City dahil sa sobrang taas ng presyo ng krudo. Ganong pinapakalat ng mga vlogger ni Digong na nakabili ng krudo ang Davao City sa Brunei kahit imposible naman talaga. Ayan mag-isip na lang kayo dyan mga kababayan. Di po ba? Tapos ang makikita nyo lamang, ito pa may mga nakita tayong video kanina na kung saan ito pong si Basti Duterte, habang yung mga kababayan Pilipino natin nagrarally, meron po siyang sinabi mga kababayan na tila nagpapahiwatig na kung si Sara Duterte ay mai-impeach, ika nga mga kababayan, mukhang siya po ata yung lalaban na presidente sa darating na 2028 election mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. First of all, I want to thank you for your time. I know you are very busy people and lahat ng oras to gather here and let's cooperate and think about what we have to do to reclaim this country and give it back to the people. Tayo So, papahiwatig mga kababayan. fundamentally, I joined PDP Laban because my father is here, the PDP, and though he is in The Hague right now, he is still a member of PDP. Yes. Yeah, still the chair of PDP Laban. While he is not here, as acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us should agree on things on what direction we have to take until the 2028 elections. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and those who follow and believed in my father, kaya nandito pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Eto na nga Ang tanong ko sa iyo, Mayor Basti Duterte, kung hindi ka anak ni Duterte, saan ka pupulutin ngayon? 'Di ba kahit si Sara Duterte, kung hindi kayo anak ni dating Pangulong Duterte, saan kayo pupulutin ngayon? Eto pa isa kong tanong. Dito sa mga Duterte, kung hindi sinuportahan ng mga Marcoses, ng Marcos loyalists ang mga Duterte noong 2016, sa tingin nyo ba mananalo si Digong? Yan nga yung pinakaputot mga kababayan dati sa survey noong 2016. Kung matatandaan nyo. Di po ba? Kung hindi sinuportahan mga kababayan ng mga Marcoses, yung mga Duterte, sa tingin nyo ba mananalo yan? Hindi mananalo yan mga kababayan. Kaya nga eto na lang ano ba yung lagi nilang sinasabi? Di ba better future,
kung yung mga naniniwala sa tatay ko, kaya kayo nandito. So ibig sabihin hanggang ngayon ginagamit nyo pa rin yung tatay nyo. Paano kung hindi kayo naging anak ni dating Pangulong Duterte? Sa tingin nyo may pupuntahan kayo? Hindi, ako nagtatanong lang mga kababayan kasi masyadong gamit na gamit yung kanyang tatay. Hindi nga niya hindi nga niya maserbisyuhan ng maayos yung Davao City. Tapos ngayon mga kababayan may mga pahaging ng ganyan. 'Di ba? Pero inyo siya daw, since wala yung kanyang tatay, siya daw yung acting president mga kababayan o tatay yung parang presidente ng PDP Laban hanggang 2028. So ibig sabihin, ang posibleng mangyari dito mga kababayan, kung sakaling ma-impeach itong si Sara Duterte, baka ang tumakbong presidente ito pong si Basti Duterte. Ano po, kasi ngayon pa lang inaano niya pinaplansya na niya ang PDP Laban. Ano po, hanggang 2028. Anyway, tuloy pa natin. Not only for us. Ako may mga anak ako. Mm. Kayo may mga anak kayo, may mga apo kayo. So what do we want for our children? Kasi sa nangyayari ngayon, pag nagpatuloy ito, could you imagine kung anong klaseng bansa our children will grow up in? Tayo, sanay tayo sa hirap because, but we want more, we want. Tama tong comment ni Azi Gabriel, mind conditioning na ba yan, Baste? Just in case matuluyan si Sara? Yun na nga! Natumbok mo. Diba ngayon pa lang pinaplansya na ang PDP Laban. Tumitira-tira na mga kababayan ng mind conditioning sa mga kababayang Pilipino po natin. Sinasamantala at ginagamit nila yung crazy sa langis na pinagdadaanan ng ating bansa. Pero tandaan nyo mga kababayan maliwanag naman na may dumating pong langis dito po sa ating bansa galing po sa Russia. Alam nyo, ito pa nga yung isang patunay na talagang bobo tong mga didisit na ito. May nakalagay lang na Sara Sky, sinabi na nila connected daw yon kay Sara Duterte. Ganun po kakikitid ang utak ng mga yan. Kaya madali silang ma-mind conditioning nitong mga Duterte, mga kababayan. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. It doesn't have to be perfect. Wala naman talagang perfecto sa dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening now? Saan yung pera ng bansa natin? Tanong mo sa kuya mo. Even the president himself. Oy, tanong mo sa kuya mo at saka sa ate mo. Kung nasaan yung pera ng Pilipinas, yung 51 billion pesos na hindi pa masagot-sagot kung saan napunta, yung 12.5 pesos na 12.5 million pesos na hinahabol sa kanyang ate mga kababayan. Dapat sa kanyang ate niya muna itanong bago sa iba. Si BBM. Last year, if I remember correctly, August, nagpalabas siya ng mga contractor puno that who were misusing the funds of the government. Kaya anong nangyari ngayon? Pumutok sa mukha niya. And true enough, may issue talaga tayo sa pera. O, tanong mo nga sa kuya mo. We have ghost projects. We do not have infrastructure. And how can people, especially the ordinary Filipino, yung mga mahihirap, how can they move about and help themselves if the government does not properly use government funds to improve the lives of these people? Yan mga kababayan pakinig nyo naman yung sinabi ni Basti Duterte. Di ba kung tutuusin mga kababayan, napakaaga pa para magsagawa sila ng mga ganyan-ganyan. Lalo na at malayo pa po ang 2028. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka na dapat etong si Senator Robin Padilla, imulat mo mata mo. Pagsabihan mo yung mga kaalyado mo. Hindi yung tumitira ka lang ng tumitira sa gobyerno at doon sa iba mga politiko.
dapat mga kaalyado mo muna ang kinakausap mo, Senator Robin Padilla. Dahil yung mga kaalyado mo ang nasa sa isip lang ng mga yan, puro pamumulitika. Wala sa puso ng mga yan ang pagtulong. Ano po, katulad na lamang, kung matatandaan nyo mga kababayan na, di ba si Basti Duterte maaga pa lang nagpapahaging na po dito. Pinaplansya na yung PDP laban hanggang 2028. Kasi nga, ang plano siguro nila dyan, allegedly, kapag ka na-impeach, etong si Sara Duterte, ang patatakbuhin nilang presidente, ay walang iba. Kung hindi, eto pong si Basti Duterte. So ngayon, mga kababayan, etong si Senator Robin Padilla, meron po siyang sinasabi kahapon. At ayon po sa kanya, at ayon po dito sa nakita nating balita galing po sa SMNI News Online, eto daw, sabi daw po ni Senator Padilla, binatikos daw po ang labis na ambisyon ng mga politiko. Eto ha, pakinggan nyo. Tigilan nyo yung sobrang daming ambisyon. Oh. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o. Dapat ganito sinasabi mo, Senator Robin Padilla. Tigilan mo na, Vice President, yung sobrang ambisyon. Tigilan mo na, Mayor Basti Duterte, yung sobrang pag-aambisyon. Diba wala pa kayong nagagawa pero nag-aambisyon na kayo. Diba ang aga nyo mamulitika? Dapat ganyan ang sinasabi mo, Senator Robin Padilla. Kung ikaw ay senador na mga kababayang Pilipino po natin. Ang mahirap dyan, tira ka ng tira, yung mga kaalyado mo, ang halatado naman na maaga pa lang namumulitika na. Maaga pa lang nangingibabaw at sumisingaw na yung ambisyon. Diba? Na magkaroon ng mataas na posisyon. Di po ba mga kababayan, hindi na nga nakikita nagtatrabaho, lantad na lantad yung ambisyon na maging presidente. Anyway, tuloy pa natin. Ano ang number one na sumisira sa ating bayan? Yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Tanong, ikaw ba, may nagawa ka na ba? May nagawa ka na ba? Para sa mga kababayang Pilipino natin. Di ba kung matatandaan nyo, mga kababayan, tinitira-tira nga ito ni Sir Ben Tulfo kasi nga, ang bagal umaksyon. Di ba, puro suklay lang daw ng bigote. Tapos ang lakas ng loob ngayon na magsalita ng ganito. Hindi naman kayang banggain yung mga kaalyado. Diba hindi tulad ni Presidente na kahit naging kaalyado, basta may pananagutan, talagang kailangan managot. Ito, simpleng salita lang, hindi pa kayang sabihin sa kaalyado niya. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas nyo nang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba tigil? Ay, grabe yung patama na yan. Parang kay Sara Duterte ata yan ah. Parang kay Sara Duterte ata yan ah. Tigilan muna natin yan. Pwede ba, ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Filipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang pangarap mo naman, sir, ay masama naman, di ba? Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng ibang tao. Alam niyo ako po kwento lang naman. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple maging kontrabida. Yan po talaga ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan. Pero Hindi, alam mo, Senator Robin Padilla, ito sa totoo lang mga kababayan ayaw ko naman magpaka-ipokrito. Pagdating sa pagiging artista, idol ko si Senator Robin Padilla. Yung mga pelikula niya, nagagandahan ako mga kababayan. Pero pagdating sa pagiging isang politiko, wag ka nang umulit. Senator Robin Padilla kasi nakakahiya lang. 'Di ba? Alakas ng loob mo magsabi sa iba na ano na ba ang mga nagawa nilang batas? Ano na ba ang napatunayan nila sa paggawa ng batas at tinuuna pa nilang maghangad na maging presidente ng bansa? Bakit hindi mo sabihin kay Vice President yan? Tanungin mo si Sara Duterte kung ano na nga ba ang nagawa niyang trabaho, bakit siya naghahangad na maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Dapat kung may boses ka para sa iba, dapat may boses ka din para sa mga kaalyado mong hindi gumagawa ng tama. Ganun dapat, Senator Robin Padilla, hindi yung pupunahin mo lang yung mga tao na hindi mo kaalyado. Pero pagdating sa kaalyado mo, bahag yung buntot mo. isang araw, ni-reward ako ng Diyos, ginawa akong bida. Hindi po ako nangarap maging senador, hindi ako nag-ambisyon, pero ginawa akong senador. Ibig sabihin may mga... Hindi, nag-ambisyon ka.
Nag-ambisyon siya mga kababayan dahil kung hindi siya nag-ambisyon maging senador, hindi siya tatakbo sa pagkasenador. Ibig sabihin, kaya ka lang naman kasi naandya dyan, kaya ka naging senador, kasi nag-ambisyon ka na tumakbong senador. Kasi kung wala kang ambisyon na maging senador, hindi ka tatakbong senador. Senator Robin Padilla, wag mong bulahin ang mga kababayan Pilipino natin. Kaya ka naandya dyan, kaya ka senator ngayon, kasi nag-ambisyon kang tumakbo noong 2022. Bagay po dito sa mundo na hindi mo kailangan tumapak ng kapwa mo. Kailangan po, lagi lang tayong parehas. Fair. Yan ho ang kulang dito sa mga leader natin. Panahon pa ni Andres Bonifacio, boss. Saka ni Emilio Aguinaldo, tapakan na ng tapakan. Wala na tayong natutunan. Opo. Ang mapait dyan, sir, Pilipino kapwa Pilipino. Yan po di ba? Yan ang, yung bang, kailan natin magsisimulang mahalin ng kapwa natin Pilipino? Buti pa pag nasa abroad, solid ang Pinoy. Dito sa atin, hindi. Dog eats dog, boss. Tigilan nyo yung sobrang daming... Yan na mga kababayan, yan yung pananaw ni Senator Robin Padilla. Pero yung pananaw niya mga kababayan pagdating sa mga kaalyado niya, wala bumabaluktot. Kasi hindi niya kayang prangkahin si Sara, hindi niya kayang prangkahin etong sina Basti Duterte at yung iba pa mga kaalyado ni Sara Duterte na naghahangad na magkaroon ng posisyon sa 2028. Biruin nyo, ang aaga pa lang nangangampanya na. Diba? Ang aaga pa lang gusto nang mapaupo sa mga posisyon. Hindi muna magtrabaho. Kaya nga mga kababayan, kung may boses, etong si Senator Robin Padilla dapat may boses, kung may boses siya sa iba, dapat may boses din po siya sa mga kaalyado po niya. Hindi yung pagkakaharap na niya, yung mga kaalyado niya, katulad dito mga Duterte, bahag yung buntot niya. Ano po mga kababayan? Kayo, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa unang topic po na pinag-usapan natin, mga kababayan, na kung saan, tila nagpahaging na po agad etong si Basti Duterte mga kababayan, na mukhang may balak tumakbo nga kung sakaling ma-impeach. Eto pong si Sara Duterte. Ano po masasabi ninyo? Hingil po sa sinabing ito ni Senator Robin Padilla. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa usapin na yan.